Sige. Ay, hello guys. What's up sa inyo? Okay. So, nandito ngayon tayo sa bahay. Ano ngayon Second Thessalonians tayo, Yes. Sir John. First, Ay, Thessalonians. chapter 2 pala. Okay. Ayan. Last week, napag-usapan doon yung being an example ng church na ito. Na nadinig nga o kumalat dahil nga yung mga tinalikuran nila, di ba? Na mga paniniwala before. Tapos yung sigasig nila na mag-obey dun sa gospel na meron ngayon. Yes. Which is very important dahil marami sa mga tao, hindi ang akala nila wala silang dapat talikuran. Yes. Yung parang merong sa Greek kasi 'di ba sir na pag-aralan natin, Greek ba o sa tama no? Yung accepted nila yung mga new ideas, 'di ba? Parang new ideology. oo. So, nung pinreach yung gospel doon, may time na at may mga tao din siguro na parang, okay yan. So, bagong Diyos. Pwede silang magsama ni Jesus. Di ba? Parang naniniwala ko kay Jesus. Naniniwala din ako kay Jesus na yan. Kaya meron siya to an unknown God. Diba? Okay, good yan, good yan. Ganun sila ka-accepting. Pero, alam natin na ang gospel ay exclusive. Dahil siya ang truth. Okay? Yun yung naging topic sa simbahan kahapon. Dahil Monday ngayon, kahapon Sunday. So, doon sa church is yung testing ng spirit, yung iba't ibang klase ng gospel, di ba? Yung prosperity gospel, yung love without truth, di ba? May ganong klaseng mga tapos maanghang ang pagkakasabi medyo maanghang yung message pero mabait yung pagkakasabi ni Kuya Joe pero anti-Christ daw yun which is I am deeply convinced totoo naman. Siyempre anything na makakapag derail sa atin sa truth is anti-Christ siya. Okay? Kahit hindi siya blatantly evil. Di ba, sir? Kahit na siya ay totoo na may halong konting kasinungalingan, yun yung isang dapat ngang bantayan Sino ba naman ang madideceive sa halatang mali? Actually, yung deception daw is not necessarily telling lies, some truth, then telling some lies. Pwedeng ang deception is you tell truths but not all truths. May withhold ka. Meron kang nili-live out na very essential pero yun pala yung necessary na marinig ng yun tao. yung problema kapag usapin ay lalo na kaluluwa, gospel. Yun nga. So, kung papapansin nyo sa ngayon, kung nakikinig kayo, syempre nandiyan kayo, nakikinig kayo. Madaming pinaniniwalaan ng tao. Lalo na tungkol sa Diyos. Sa buhay na walang hanggan. Paano mo ngayon malalaman na ang paniniwala mo ay tama? Diba? Sa minsan, sa sobrang nga nating kadami ng opinion ng mga ibang tao at mga nadidinig nyo ng side, minsan yung mga tao, nawawalan na ngayon ng gana na mag-seek ng totoo. Diba? Parang, nag-aaway-aaway kayo, isa lang naman ng Diyos. Actually, may ganun di ba? Actually, minsan yan ang goal ni Satan. Yung parang guguluhin niya Kasi, God of Chaos God na lower G. Okay. So, di baling marami magsabi ng katotohanan, basta walang tumanggap nun, panalo na siya So, kaya ginagawa niyang magulo. Yun. Para yung tao, wala nang paniniwalaan. Di ba ganun yan? Kunwari, yung sa election nun, nagkakaroon ng conflict. Halimbawa, yung mga Marcos o Duterte against doon sa Makaleni. Hanggang sa dahil yung mga tao nasusuya na parang may mga ganong conflict. Huwag na nga magboto. Huwag na nga magboto. Kaya huwag na nga piliin yung kahit sino sa kanila. Ganon na nangyayari. So parang ganon din minsan sa sa truth. Dahil yung truth laging inaatake ng mga lies. Tapos yung tao naman, hindi naman discerning na isik talaga kung ano yung truth. Nagsisettle lang sila sa, wag na nga lang. Doon nagkakaroon ng problema. Yun. Pero pag ganun, panalo si Satan dahil
hindi ka nag-seek. Hindi ka nag-seek. Yung hindi mo isik o hanapin yung truth, panalo na siya. it is as if na pinili mo rin yung mali. Yun. Hindi ka umusad eh. Hindi ka umusad. Tama. So, yung isa ngayon sa main point nung last week is being an example nung Thessalonian, mga tao. So, bukod sa dapat alam mo yung tamang gospel, siyempre, yung pagiging example, yun ay isang magandang practice, which is normal dapat yun. Okay. Dun sa, naniwala tayo sa totoo, normal na i-practice natin. Yes, okay. Pero, sa realidad, siyempre, maraming tao na hindi kasi napapractice yun. Yes, At di naman namin sinasabi na hindi namin naranasan yun. Okay. Mahirap siyang face ng buhay. Okay. Na ang dami naming alam na tamang gawin, pero hindi siya totoo sa buhay namin. Okay. Masakit para sa amin yun. At minsan personally, dumaan ako sa face ng hypocrisy na alam ko, pero iba'y ginagawa ko. May ganun eh. Parang parang ang hypocrite ko naman. So may ganun din akong face ng buhay. Okay. So ngayon, parang naging personal eh. Pero yun naman, so sa ngayon kasi, balak natin talaga, at which is ito naman talaga dapat yung gawin, na kung ano yung nasa loob, hindi sa labas. Diba? Kaya mainam na linisin mo muna yung nasa loob. Maganda yun, yung lesson natin sa Makalawa. Okay. Wednesday about sa purity ng heart. Okay, blessed are the pure in heart. For they Kala ko merciful. Dalawa eh. Pagsasamahin ko na. Kadaya. Sige. Di ba dala-dalawa yun sana? Sige na nga. Okay. Go na tayo sa chapter 2. Okay. 2 lang, 1 lang. 1 and 2. 1 and 2. Mga kapatid, alam nyo mismo na maganda ang naging resulta ng pagbisita namin sa inyo. Alam nyo kung paano kami inapi at pinahiya sa Philippi bago kami pumunta diyan sa inyo sa Thessalonica. At kahit maraming kumokontra, binigyan kami ng Diyos ng tapang para i-preach sa inyo ang magandang balita na nanggaling sa Kanya. Okay. Sa umpisa dito, dinedefend ni Paul yung kanyang character. Hindi dahil sa hindi dahil sa insecure siya sa ministry o hindi dahil defensive talaga siya. Hindi yun eh. Yung madalas pambato kapag nagde-defend Actually, marami wala sasabi tao eh. Kahit ano, no? O pag di ka nagsalita, ba't di ka nagsasalita? Guilty. Pag nagsalita ka naman, defensive. Laging laging may sinasabi tayo. Sa init, no? Pero dito, hindi niya dinedefend yung character niya for selfish reason or for insecure reason or dahil insecure siya. No, he's not insecure. Gusto lang din iayos ni Paul at i-remind ni Paul yung tamang mindset ng mga tao na si Paul, hindi siya messenger lang basta ni God. Parang sinasapamuhay niya kung ano mismo yung ibinabahagi niya. So, kumbaga, pag di niya dinefend yung character niya, maapektuhan yung tingin ng at saka yung tingin ng tao kay God. Yun. Ganda. So, kumbaga, radiant siya kasi eh. Oo. No, nung glory ni God eh. Radiance. Tama ba? Parang kislap siya eh. Parang siya yung reflection. Reflection. Mas maganda. So, kumbaga, mainam na hindi madumihan yung ebanghelyo, hindi madumihan yung pangalan ng Diyos dahil lang sa side comment or criticism ng ibang tao sa buhay natin. Yun din magandang lesson siguro sa atin. I-apply natin ngayon. Okay. May mga times na dapat siguro, ito thin line ito eh. May mga times na dapat wala tayong pake. Okay. Sasabihin ng iba. Di ba may gano'n naman? Dapat alam natin yun eh. Yung ginawa ni Jesus na parang wala siyang pake dun sa kahit anong sabihin sa kanya. May gano'n si Jesus, di ba? Yes. Pero, meron din dapat time na alam natin na magde-defend tayo o ipapaliwanag natin yung totoo.
Hindi dahil defensive tayo, kundi nga dahil makaka-apekto ito sa gospel preaching, sa tingin ng tao sa Diyos. Even sa innocence ng mga little children tingin ng tao sa... Anong mga example na to, sir, na nakikita mo? For example, yung mga innocent na bago pa lang in Christ, na kumbaga very shaky yung kanilang mga first steps. So ang practical na napag-usapan natin nung Sabado, yung pagsusuot ng malalaswa ng mga ibang members, yun ay inaano natin, kumbaga kino-call out natin na brother or sister, wag naman ganun. Parang wag kang maging katitisura ng iba. Pero hindi naman dahil sa personally ikaw is somehow is in temptation, not necessarily dahilan doon. But it is also to bring glory kay God. Yung isa pa, yung pag-attend sa church, hindi dahil sa nambabatas ka, kundi sa yung sinasabi ni Ravenhill, we cannot expect maximum blessing from God by giving minimum effort. Tapos parang demanding pa tayo, tumaasa tayo kay God na ganito kalaki yung gusto nating ma-receive sa Kanya. Pero yung ibinibigay naman din natin sa Kanya. So, ang point lang doon is, wag natin lokohin yung ating sarili. Do not deceive ourselves. Then, wag nating isipin na kaya nating i-mock si God because we cannot mock God. Kung ano lang yung sinow mo, yun lang din naman talaga yung i-rip mo. Ano pa, tingin mo, sir, mga practical na example sa ganitong sitwasyon? Na, halimbawa, yung nadudumihan, yung... profane, gano'n. Oo, nadudumihan din yung Christianity as a whole. For example is, yung mga Christian, minsan kung sino pa yung mga simbahan, yung pa yung judgmental. Kunwari... Ayun, inaano mo yun? Parang dinidefend mo ba yun? Yung ganong thought? Sa una, hindi. Pero kunwari, medyo nag-accumulate, bandang dulo, pag ilang beses nang ganyan ginagawa, kino-call out ko. Ayun. Pababasa ko sa kanila John 3:18. Diba yung 17? Diba, di naman naparito si God. Pero those who do not believe, ginudge na. Sa ganun, nung binasa ko to, ginudge ko ba kayo? Hindi. Yes, of course. Yung scripture mismo ang nang-judge na sa inyo. So, I don't have to judge. So, hindi sinabi na ang... Pinabasa mo talaga? Pinabasa ko sa klase. So, kumbaga, before you say that Christians are judgmental, don't forget na yung scripture ang unang judge sa hearts ng tao. Saka parang ang subjective naman. Oo. Kasi nag-judge ka din eh. No, yun din sinasabi ko. Nung lalahatin mo, lahat ng Christians, judgmental. Stereotyping na yun. Okay. Sabi ko rin sa kanila, have you ever noticed na kadalasan yung nagsasabi na judgmental, sila yung minsan may ginagawang kasalanan? Parang, ang pantakip nila yun. Oo. Pero even the Bible is saying is, judge with the righteous judgment. Pero ang binabawal naman sa Bible, yung do not judge or you too will be judged. Yung judgment na wala sa tamang lugar, yung walang evidence, yung ginudge mo na before the opportune time, ginudge mo yung motive, di mo naman nakikita yon. Yun yung mali. Pero yung ginudge mo na meron ka naman talagang evidence, kailangan mo naman... May pattern. May pattern naman talaga at kailangan mo siyang i-call out. That is a righteous judgment. Pero ang ganda siguro kung ang heart ng tao is hindi yung don't judge me. Ang ganda siguro kung ang heart ng tao ay, ganun nga kaya talaga ako. Or minsan, baka nga mali ako. Baka nga mali ako, no? Yun. Di ba ang ganda sana, no? Ang ganda ng mundo. Minsan tapos naman na usapan kapag yung mag-sorry. Yung ma-realize natin na mali tayo. Hindi na pa pala. One time sa eskwelahan, may maagang teacher. Tapos, napansin niya yung pintuan, nakaganyan, nakasara, pero hindi nakatodo yung sara. Bukas. May uwang. So, iniisip nung teacher na yun, nung maagang pumasok, is baka may naglilinis lang. Nung pala naiwan, may naiwang bukas. Oo. May bumalik. Baka daw nagmamadali, ganyan-ganyan. Ngayon, kunwari, alam mo na ikaw yung bumalik, ikaw yung nahuli. Tapos, ganun na yung usapan sa group chat. Tapos, ayaw mo pang umamin. Alam mo naman sa sarili mo, ikaw yung huling Sabi ko ganun. Pwede naman ka kung mag-sorry. Tapos, mag-sorry lang. I-acknowledge lang. Hindi naman, ay, sorry ma'am. Naiwan ko. pwede mo sabihin na, ay guys, pasensya na ako ata yun. O kahit na hindi ka sure na ikaw yun, pwede mo naman sabihin na, pasensya na.
nakuha tayo. Pero it takes humility kasi. Oo, yun nga. It takes humility to say those things eh. Ayun nga. Na mahirap kung wala tayo nun. Yan yung tinuturo ko sa mga estudyante ko. Hindi ba totoo? If you cannot say sorry when you are wrong, hindi ka rin magsisay ng sorry sa mga pagkakataon na tama ka pero mas mahalaga yung relationship kaysa sa ego mo. Oh, di ba? Hindi mo nga kaya mag-sorry pag mali ka eh. Mas hindi ka magso-sorry kung gusto mo ba ayos yung relationship kahit tama ka. Kasi it takes greater humility and grace kapag magso-sorry ka kahit hindi ikaw yung may kasalanan eh. Pero yun kasi dapat yung normal eh. Pag mali ka, magsusorry ka. Di ba? Na parang nawala, no? Nawala kasi sa practice nung Kaya nga. Pero yung mga bata ngayon, sila Elia, di ba, tinuturuan nila Hindi, kailangan talaga ituro. Kailangan talaga ituro, no? Honest? Thank you, di ba? Honest, estudyante ko, grade 11 and 12. Si Liam nga kanina nandiyan nagbago eh. Lahat ng sentence may po. Hindi, nasa training talaga yun. Dati wala. Parang bado minsan yung sumagot eh. Parang kasing kausap lang kasi niya kami. Pero ngayon, lahat opo. Parang hindi ako sanay. Sabi ko, at least na-redeem pa. Kumbaga, mainam yun. I-comment natin yung mga ganong pag-uugali. Oo, magandang practice po yun. Na magpo at opo pa din. Yes. Sa mga daycare, kumbaga meron silang ginagawang kwento. Okay. Nag-invento sila ng kwento dun sa po at opo na medyo once upon a time-ish yung mga dating. Okay. Na, at dahil hindi siya po, di ba? This once upon a time, nung naabutan nyo, kung ka-age nyo kami, yung mga panakot sila ng mga once Pero siguro tayo, as a Christian, I do not recommend that. Kundi, mas ipasimplihin natin in a way na, ano yung benefit pag nangungupuan, opo. Ite-train mo talaga eh. So, yung values, belief system, nag-start talaga yan sa bahay. Yung partner lang tayo. Yung church, yung eskwelahan, yung community, partner lang tayo. And by the way, mainam din na nasa tamang community tayo because it takes a community or it takes a village to raise a child. Niniwala ako doon. So, kumbaga, huwag tayong masasaktan if sometimes nakokorek tayo ng hindi natin kamag-anak or kinorek yung kamag-anak. Napapansin. Pinakikita lang nun na hindi lang sa loob ng bahay, hindi approve yung ganung pag-uugali. Hindi rin siya approve kahit sa community. Dati, yung mga linyahan kunyari sa amin sa bahay, parang ang kasing linyahan doon is, dapat sa bahay pa lang, binabawal mo na. Paano pag iba pa ang bawal? Mas nakakahiya. Dapat sa line of defense natin, wala nang lulusot. Di ba? To be fair, may mga magulang naman na okay naman eh. Tapos pasaway lang talaga yung anak. May ganon. Pero results may vary. Pero meron din naman, mas mataas yung chance na pag ganon, magiging okay paglaki anak. Kesa naman doon sa highly tolerant, pero hindi na alam yung boundaries ng bata, nagiging disrespectful. Maraming ganon, yung sobrang ng pagkonsente. Kaya nga sa school Oo, totoo yun, sir. Di ba may mga napapanood akong mga pelikula, kahit Tagalog, English, na kaya ang dahilan bakit sa serial killer. Dahil sa konsentidor na ina. Di ba may mga magulang. Ganun. Misa enabler. Doon pala. Kaya pala. Possible yun. Kaya nga, train up a child in a way you should go so that when he grows up, he will not depart from there. Okay? So, dito, bakit kailangang i-defend ni Paul yung kanyang sarili? Kasi may mga false charges din against kay Paul na maaaring makadumi ng pagbabahagi ng gospel. Hindi niya dinefend o tinanggap lang niya. Sasabihin ng mga ibang nasira niya, con artist naman pala ito eh. Manloloko naman pala to eh. So yun yung nakikita niya magiging epekto. So mangyari, hindi rin paniniwalaan. Kumbaga hindi sa sarili niya yung focus na reputasyon ko to eh. Ang iniisip niya yung purity ng gospel. Okay. So ito yung mga halimbawa, tingin ng ibang tao is si Paul is criminal kasi nakulong siya. Tingin ng ibang tao si Paul is delusional.
Diba? Yung have gone mad dahil sa talino, may mga ganon. Okay. Sa Pilipinas, ganun, di ba? Pag matalino ka. Piloso potasyo, di ba? Yung parang dahil... Kaya ka nabaliw yan. Oo, di ba ganon? Pero actually, siya yung pinaka-may sense na kausap ni Crisostomo Ibarra. Si Piloso Potasio, sa sobrang pangit ng system, yung totoo, nagiging baliw na. Di ba? Parang ganun eh. Yung tama, absurd na. Yung kunwari yung... Sa sobrang twisted ng system, no? May ginawa siya example doon eh. Yung halimbawa is pag kumikidlat, gusto niyang mag-create ng device na panghuli ng kidlat. Ang point nun is para ma-harness yung lightning which natural. Pero dahil nga yung mga tao is hindi sanay sa mga ganong kaisipan, nisip na baliw daw, sobrang talino, naging ganon na. Actually, sometimes they are just advanced on their own time or sila yung totoo. Tapos dahil yung mga tao is deceived or wala. Out of the box siya mag-isip. Pag scientist kasi ganun ka. Parang kanina, meron kaming parang assessment kanina. Sinabi ko lang yung process. Ang dating na ang sabi na ng mga tao, pinahihirapan ko daw yung mga aplikante. Ang sabi ko naman, may comments na gano'n. May mga gano'n. Huwag daw pahirapan, gano'n. Sabi ko, nagtanong po ko ng proseso. Sinabi ko lang po yung proseso. Bakit po naging pinahihirapan ko na? Ako din, ayoko mahirapan yung mga aplikante. May nagtanong, sinagot ko. Yun. Panel ka? Assessor. So, bala ko pa sasabihin is, palibhasa kasi sanay kayo sa illegal eh. Kaya parang yun yung pero hindi, withhold ko na lang, hindi ko na sinabi. Sanay kayo sa illegal, sabi mo nga, pixel. Sabi mo nga, less talk, less mistake. Mas may power, less talk, di ba? So ito, ano pa? Si Paul daw is impure yung motibo niya sa ministry niya. Si Paul daw is nang loloko ng tao. Si Paul daw is people pleaser, hindi daw pleaser ni God. Si Paul daw is namemera lang. Yung for profit lang yung pag-share niya ng gospel. Tapos yung isa naman, gusto niya ng self-glory. And last but not the least is parang si Paul gusto niya parang maging like dictator. Hindi naman. So basically, pinakita lang ni Paul na meron siyang integrity to share the gospel. So, in short, pinakita niya din dito na yung pag-start ni God ng ministry sa Thessalonica, hindi siya in vain. May mga siya dito, kumbaga may mga remnant or meron siyang mga anak dito, meron siyang mga tao dito. Mga tunay na... In fact, the ministry in Thessalonica is a success. So, kailangan ingatan tsaka alagaan ni Paul to. Hindi naman siya parang pastor na nagplant lang ng church pag lumago na, iwan. Hindi naman ganun. Meron siyang pakialam. Okay? May paki. And few more thing. Sabi niya dito, even after we had suffered before and were spitefully treated, sabi niya, kahit na may mga nangyaring di maganda o mali yung trato sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, kumbaga, hindi nila hinayaan yung mga discouraging moments or sabi nating unfavorable na pagkakataon is ang maghinder sa kanila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun kasi yung main purpose eh. At saka parang, parang nanalo nga si Satan kung gano'n, Kung ititigil mo. Ay, nahinder na eka natin. Tanda mo yung kay Ben Shapiro, medyo pakit lang kasi nagmura siya nung namatay si Charlie Kirk. So, sabi niya, we will pick up the bloody mic. Tapos, dahil nga kung ano yung rumor na pinapakalat, duwag sila. Mali nga lang to, minura niya yung mga nagsasabi nun. So, kumbaga, hindi sila natatakot. Pero satisfying, no? Nung minura niya. Mali actually, pero nasatisfy ako nung ginawa niya. Hindi dahil sa makamundo ko. Dahil minura niya, kundi minsan nakakarindi na kasi. Saka absurd yung pinaglalaban. Oo, napaka-absurd. Ewan ko ba? Sa sobrang puro feelings and emotions na lang yun. Yun yung sa tingin kong yun yung parang pwedeng example, which is sobrang twisted nung culture saka nung paniniwala ng mga tao karamihan sa US. Okay. Si Charlie Kirk,
na nagsabi ng totoo. Na simple lang. Absurd. Absurd. Ay, parang ano na siya, yung Pilosopo Tasio dati. Or parang racist daw, parang homophobic. Tapos sabihin natin na, basta, kumbaga is rude, disrespectful, walang empathy, ayan. Lahat ng manners of evil. Nakalimutan ata nila na sa Beatitude, blessed are you if people persecute you, revile you, and speak all manners of evil against you. Para pinatutunayan lang din talaga ng mga tao na Christian yung tao na yun. Kasi nagsasabi sila ng all manners of evil, pero in other clips and other captured videos, it's the opposite ng mga ganon. Pero pansin mo, hindi naman dinedefend ni Charlie yung sarili niya. Aminado nga siya, sinner siya, kailangan siya ng grace ni God. Hindi siya nandoon para i-hate yung LGBTQ, kundi para sharean and somehow is, by the grace and mercy of God, mapanumbalik niya sa repentance and faith yung mga tao. Ayun. So, kumbaga, minsan, hindi natin dide-defend yung sarili natin for the sake of our selfish ambition. Yun yung kailangan nating maunawaan. Magets. Oo. Kung dapat ba itong ipaglaban? O ito yung mga pinapalampas? Dapat alam natin i-differentiate. Lalo na ito. Baka naman kasi pumalaga dahil nasaktan lang ego mo. Yun, medyo i-check nyo yung... Lalo na to kasi ito yung time na, syempre, church yan, may mga false prophet, deceiver. So, sinasaway. Oo, kasi pwedeng umentrada eh. No, minsan nga sumingit eh. Minsan nga nakapasok na, nagpapanggap na brethren eh. May mga ganon. Okay. 3 to 5. 3 to 5. Yung mga tinuro namin sa inyo, hindi yung galing sa kasinungalingan. Okay. Masamang intensyon o panloloko. Baka nga yun ang accusation. Yun nga. Okay. Nag-preach kami sa paraang gusto ng Diyos. Okay. Kasi pinagkatiwala niya sa amin ang magandang balita. So, hindi mga tao ang piniplease namin, kundi ang Diyos na nakakaalam ng mga intensyon namin. Okay. 4 lang eh. Hanggang 5. Okay, so 5. Alam niyong hindi kami nag-preach sa inyo gamit ang mga pambobola. Okay. O mga salitang itinago ang kasakiman. Alam yan ng Diyos. Okay. So, dito, makikita natin na kaya inapprove ni God si Paul, it is because na-test ni God si Paul. In short is, napatunayan, alam naman ni God actually, hindi mo kailangan patunayan, pero kumbaga, na-prove ni God kay Paul, pero sa pamagitan ng mata mismo ni Paul, nakita niya sa sarili ng buhay, na kailangan muna tayong i-test bago mapagkatiwalaan. Which is true. A faith that is not tested cannot be trusted. Pero na-prove ni Paul na totoo yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So, kumbaga, yung pag-share ni Paul ng ebanghelyo, hindi para i-please niya yung tao, hindi para i-encourage lang yung tao, pero hindi magkakaroon ng relationship or pananampalataya kay God. Hindi siya ganun. Ang ganda ng term na sinabi dito eh. Kasi approve ng Diyos yung way kung paano nila shinare yung gospel. Yes. Ibig sabihin, may mga ways na hindi approve si God. Yes. Okay. Kahit na gospel pa yun. Yes. Kasi pero may yung other gospel. Hindi, I mean, kahit tatama yung gospel. Pero yung kung paano mo siya pinresent. O yung ways of ano mo. Kaya nga pinakamainam pa rin, tama na yung intention mo, tama pa yung gospel. Pero kung ang pagpipilian lang is tama yung intention, mali gospel, o tama yung gospel, mali intention, doon tayo sa doon tayo sa tama pa rin gospel kahit mali intention. Kasi yung object eh. Pero kung may mas maiinam pa doon, edi why not? Tama na yung intention natin, tama din yung sinishare natin na gospel. Ngayon, bakit mahalaga na approve muna tayo ni God? Kasi, kung hindi tayo approve ni God, pero approve tayo sa lahat ng tao sa mundo, doesn't matter. Kahit na approve tayo ng lahat ng tao, pero hindi approve sa atin si God, walang bilang yun. Not counted. No? Mas mainam na approve muna tayo ni God kahit hindi approve sa ibang mga tao. Or even better, meron kang approval not only with God, but also with men. So, basta ang favor kay God. Favor. Yes. Basta lagi ang priority is yung kay God. Okay? Ngayon, sabi din dito is,
For neither at any time did we use flattering words. O hindi siya ng Ang uto. bobola, hindi siya ng uuto. Okay? Paano ba yun? Hindi, sabihin mo lang ng diretso o ng totoo. Hindi, paano ba yung nanguuto ka pero gospel? May mga churches, sa bagay, Yung ibang mga charismatic churches, yung pagpapalain ka, siksik-liglig at umaapaw. parang bait nila yun. Lagi puro tights yung sinishare. Ano pa ba? There's something wrong with that. May ano nga parang dati, sa mga panahon po ng mga early Christian years ko, Okay. may mga, tayo yun may mga seminar tayo na attendan, how to invite more people. Tas, ang ano lang doon, pinag-uusapan lang doon is, ano yung gusto ng tao, kailangan nating punan. Parang naging customer sila. Na parang kung ano yung gusto nila, yun doon tayo mag-appeal. Kasi madami ng mga tao may problema eh. Di ba yun yung mga linyahan doon? At gusto lang nila kapag pumunta sa church, doon makapahinga. Pwede naman na ibigay natin yung gospel in an appealing way, but wag mong isa-sacrifice yung katotohanan. So, merong way naman na maipe-present mo yung gospel. Hindi naman yung walang kalatoy-latoy. Kumbaga, syempre. Merong way na maipe-present mo naman yung gospel na kung saan engaging yung mga tao na nakikinig. Compare sa totally wala. Yun. Pero ano yung mga experiences mo, sir, na nang ganon? Na alin? Na nambobola. Dahil alam mo naman hindi ako bolero, diretso ako magsalita, di ba? Hindi, kahit sa ibang tao, yung na-experience mo, nambobola lang to. Nadi-design ko. Kunwari, kahit sa estudyante, meron pa dyan nag-joke favorite teacher daw niya ako. Tapos may binanggit siya, favorite teacher din daw niya yun last year. Yung teacher na hindi man nagtuturo halos. So, sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala na favorite teacher mo ako. Sinabi mo rin na ang favorite teacher mo noon si ganito Hindi nagtuturo yun. Hindi nagtuturo yun. So, hindi ko alam kung ano yung basihan mo, paano mo nagiging paborito yung teacher. Diba? It makes sense. Minsan kasi pina-flatter lang din tao. Kunwari, nagdi-discuss ako, tawa-tawa, ganyan-ganyan. Sinasabi ko, walang grade yung tawa. Kasi baka inisipin na pag nakitawa, may palakasan pa rin. Hindi tayo ganun. Meron akong experience kung saan merong isang preacher, ang ginawa niya is, dahil musician ako, is nakita ko talaga yung mukha niya na, kasi after nung service, di ba, magpapatawag ka. Ministry time, yun yung tawag doon eh. So, ang tono niya, yung umiiyak yung tono niya. Yung boses niya, pinaiiyak niya yung tono. So, lumiliit yung boses niya, Lord! Yung ganun yung tono. Pero, alam kong arte lang. Kasi nakikita ko yung facial expression. Kasi pinapapikit niya yung mga tao eh. Dahil musician ako, nakikita ko sa likod. Tapos, tumingin ngayon siya dun sa backstage, yung kasama niya. Tapos, parang nagnad. Parang gumano. Parang nakaiwan niya. Parang naano ako kasi parang play lang ba to? Parang acting lang ba to? Papaiyakin ba natin talaga sila? Parang gano'n. So, yun yung ano ko eh. Actually, it is considered to be highly spiritual nung time na yun. Kapag ginagawa mo yun. Di ba parang ibang klase to? Ibang klaseng preacher to. Kapag ginawa mo yun, ibang status ka. Pero nung pala. Nung pala, ano siya eh. Parang isa fraud. Nung na-realize namin, hindi pala dapat ganun. Hindi pala dapat gagamit ka ng emosyon para yung tao maministeran mo. Hindi pala emosyon ang pang-minister. Hindi. Ang pang-minister natin is yung katotohanan at salita ng Diyos. Because kung na-convict ka, hindi. Go. Kasi parang gusto natin maganda sa picture. Gusto natin, syempre, nga naman, sa picture, lahat ng tao nakataas ng kamay, umiiyak, nandun ka sa taas ng stage. Ano sinasabi ng picture? Di ba? Ano sinasabi ng picture na yun? Umiiyak ng mga tao. Grabe. Pus. Ganon. Pero alam mo, na-realize ko, sir, pus din kasi yung yung
merong hard preaching nung time na narinig ko. Tapos, biglang tapos na. Okay. Tapos, hindi nagpa-altar call. Ang sinabi lang ng preacher, umuwi kayo sa bahay. Isulat nyo yung cost na kailangan yung bitawan. Pag-isipan nyo. Tama naman. May ano din pala yun. Tinuturoan mo mag-self-examine yung tao. Yung kakount na cost ka diba? Kaysa naman yung parang masyadong charismatic. I'm not saying na mali yung mga very encouraging and positive na mga preaching. I am just saying na hindi natin pwedeng laging tinatapalan na blessing. Hindi makikita ng tao yung katotohanan kapag ganun. Okay? Okay. Next, 6 to 7. 6 to 7. Hindi kami naghanap ng papuri galing sa inyo o sa ibang tao. Kahit pwede naman kaming mag-demand sa inyo. Kasi mga apostle kami ni Christ. Okay. Pero naging mabait kami sa inyo na parang nanay na nag-aalaga ng mga anak niya. Okay. So, dito pinakikita yung kababaang loob or magandang attitude ni Paul sa mga Thessalonians na dinedemonstrate sa pamamagitan ng dalisay na pag-ibig o pagmamahal sa kanila. Ngayon, so ibig sabihin, ang sinisik na glory ni Paul hindi galing sa tao. Galing sa Diyos. Kasi pag galing sa tao, pwedeng mamanipulate. Ang daling sabihin niyan, Pero how do you spot, sir? How do you spot yung tao na ang gusto is praise of men rather than God? Tignan mo kung... Bilang sa experience mo, paano mo masuspot? Pag hindi mo kayang sabihin yung correction at kasalanan ng isang tao. Okay. Hindi mo siya makorek. Parang meron siyang pinoprotektahan. Kaya hindi mo siya makorek kasi pinasalubong kanya nung nag-abroad. Pwede yun. Ano pa? So, maaaring isang example is tingin kasi ng mga tao, friendly ka, kaya gusto mong i-maintain yung image na yun kahit na hindi naman talaga. Ano pa? People pleaser ka, no? People pleaser. Lagi mong pinagbibigyan yung ibang tao. Parang wala kang stand. Parang gano'n. Para ba ang stand mo is yung sasabihin o iisipin nila? Hindi pwede yun. They're not living your life. Hindi mo pwede. Gusto mo nang palakpakan ng tao. Yun din. Nakakalango ang glory and honor. So, mag-ingat tayo doon. Di ba, yun yung parang sita sa mga Pharisee. Okay. Di ba? Yes. Na they love yung praise of men. So, kumbaga, ang tawag dito? Tapos nag-a-appear silang banal, di ba? Yes. So, kumbaga, nakikita dito na si Paul daw ay parang nanay na chine-cherish niya yung kanyang mga anak. So, hindi dahil sa selfish reason kung ba't niya pinagsasabihan itong Thessalonians, kundi mahal niya yung mga taga-Thessalonica. Okay. Ang ganda kasi nanay yung ginamit niyang term. Yes. Kasi sign of yan yung nurturing, nurturing, caring. Kamukha ng pag-aalaga sa atin ni God. Kasi sa totoo lang, kaso nga lang, baka maano tayo. Kaso nga, dahil nga, gender neutral. yung CR sa room na pinag-assessa namin, gender neutral. Pero alam mo, iba kasi talaga yung alaga ng ina. Iba talaga. Iba din naman yung sa tatay. Iba din. Magkaiba pero nagko-complement. Yes. Gets mo? Hindi naman dapat hindi sila dapat pagbanggain Kumbaga, meron namang perspective yung bawat role. Okay. So, kumbaga, gayahin natin si Paul, maging humble daw tayo despite the circumstances. Saka yung hindi tayo people pleaser. Siguro ang ganda na kung tayo ganun, is magkaroon tayo ng victory doon o maalisan natin yung, anong tamang term doon? Ma-overcome natin. Ma-overcome. Yung pagiging... Hindi kasi, kumbaga lumaki kasi tayo na, na ganun Pinalaki tayo na parang i-please yung elders, i-please yung teachers, i-please yung magulang. Ang kailangan mo na mangyari dyan, magkaroon ng tunay na fear of the Lord. So, pag may tunay na fear of the Lord na isang tao,
everything else follows. Yung tapang kasi, sa pag-stand, kahit na yung iba i-post, galing sa Diyos yun. Di ba, sir? Ang tawag dito, si God kasi nagbibigay ng boldness. Yun din, oo. Sa tao. Ayan. Kasi kunyari, yung naniniwala, kaya ako, ito ang tingin ko, opinion ko lang to, madaming taong duwag sa tingin ko. Okay. Hindi sila duwag talaga dahil duwag sila eh. Hindi pa sila convinced sa paniniwala nilang totoo yun. Kaya nga mahalaga, alam mo kung ano yung paniniwalaan yun. mo. So, kasi kaya ka duwag eh. Di ba? Parang di ka pa convinced na. Pero may mga tao na they're afraid, but still they do it and continue. Baliktad naman yun. So they do things afraid. Na para bang mas nangingibabaw yung takot, respeto at pagmamahal mo sa Diyos kaysa yung takot mo sa isipin ng ibang tao. Maganda yun. Ayun. Yun yung inaano dito ni Paul na meron siyang boldness. Na though gentle ang kanyang attitude and behavior, still meron siyang gentleness. Nasanay siya na parang nasanay yung tao na yun na on the spot. Yes. Kahit di siya prepared. Pero for a certain cause, kahit na takot siya, duty first, gagawin niya. Tama naman yun. Tsaka ang hirap humanap ng ganun tao, yung parang kahit takot, gagawin pa rin niya yung tama. Merong isang athlete, boxer, kilala na lahat, Mike Tyson. Okay. Bago siya, syempre kilala mo si Mike Tyson, malimaw sa ring yun nung kabataan. Biruin mo, yung mga kalaban, first round lang talaga tinatagal. Pero sabi, umiiyak siya. Tuwing every fight niya, umiiyak siya. Bakit? Kasi natatakot daw siya. Okay, tama. But still, ginagawa pa rin. Oo. Kaso nga lang, yung twisted na kwento doon, natatakot siya doon sa gagawin ng monster inside sa kanya. Yung may monster daw siya sa inside, natatakot ako doon sa gagawin niya. Ganun yung ganun yung niya kasi medyo may yung niya yung kanyang psychology, medyo may problema siya talaga. Hindi na gets ko naman. Pero isa sa mga quote na nagustuhan kong sinabi niya na medyo relate dito is parang discipline is doing the things that you don't like. But you have to. You do it na parang gusto mo. Kasi unti-unti na matututunan mo yung mahalin eh. Yung bagay na yan. Next, verse 8 to 9. 8 to 9. Ito na. So sobrang pagmamahal namin sa inyo, ready kami na i-share sa inyo hindi lang ang gospel na galing sa Diyos, pero pati sariling buhay namin. Okay. Kasi minahal na namin kayo. Sure ako mga kapatid, natatandaan nyo kung paano kami nagtrabaho at nagpakahirap araw-gabi para hindi kami maging pabigat habang pinipreach namin sa inyo ang gospel na galing sa Diyos. Ito na, maganda. So, pinakita dito ni Paul na ang binahagi niya hindi lang gospel ng Diyos, kundi buhay niya bilang Kristiyano. Example din siya. Tsaka ang point dito, kaya din siguro naging example yung Thessalonians dahil sa example niya. Bigay mo yung chain. Kasi ganito, tawag dito, pwedeng mag-demand si Paul na, oy guys, tulungan nyo naman ako at meron akong ministry. Pwede siya mag-demand na ganun eh. Pero ano yung napansin mo? Hindi niya ginamit yung opportunity na yon for his own personal gain. No? Oo. Hindi siya. Hindi niya ginamit naman kayo, guys. In fact, ginive up niya yung karapatan niya yon para mas makatulong. Although meron. Oo. Although, pwede siyang mag-demand. Pwede Tama naman, rightful naman siya na mag-earn ng wage ng isang worker. Pero hindi niya yun ginamit for his advantage. O ganun sana na nakita natin na yung intention ni Paul sa mga tao dito is pure. Ito, para malinaw mga kapatid. Ito ang gustong sabihin ng verse na yun. Para hindi siya maging pabigat, meaning pabigat na palamunin. Okay. Na suswelduhan pa siya ng mga tao. Pinakita daw dito ni Paul kung paano daw siya nagtrabaho. Kahit na siya, pwede naman siya sweldohan, pastor. Yes, pero hindi niya ginamit Apostol siya, pwede naman siyang humingi ng tulong, di ba? Di ba, ang sabi nga, ang
ang isang lingkod ng Diyos ay mabubuhay, 'di ba? Sa ganun nga. Okay. Pero hindi ngayon niya ginamit. So, yun yung gustong sabihin dito ni Paul na kahit na pwede siyang swelduhan ng church, kahit na pwede siyang mag-demand, nagtrabaho siya para hindi siya pabigat. Yes, exactly. Anong lesson na to? Ang lesson natin dito is hindi tayo opportunist sa ibang tao. Pure tayo sa ating intention sa kanila. So, kahit na meron kang right, kung matitisod sila, you have to give up your rights. Lalo na nga, at ang daming binabato sa kanya. Paano kapag tinanggap pa niya, issue? May ibabato. May ibabato naman. Ay, compromiser. So, para wala na lang. Kaya niyang i-give up yung... para hindi nabanggitin na, si Paul nga, nanghihingi ng tithes and offering. Hindi na pwedeng gamitin sa hindi kanya. na. Ang galing. No? Kaya nga nagtatrabaho siya Meron siya sariling pera. Ayun. Okay, last 10 to 12. Ito ay hindi naman ito hindi naman ito ibig sabihin, ay, ganun ba? Sige, di ko na namin pa isweldo yung pastor namin. Hindi ganun. Hindi naman siya ganun. Hindi ganun. Pwede yun. Kung, depende kasi yun kung paano nyo papabuhin yung, simbahan. Kasi may mga pastor na wala talagang, income. Ganun. Pagka ganun, medyo kailangan i-sustain siya ng church. Okay. Pero may mga pastor naman na sila yung mayaman. Kailangan mag-reflect. May may katrabaho ko sinabi, Sir, magpastor ka na lang. Magpastor ka. Bakit? Kasi daw. Kasi yayaman ka. Sabi ko, yayaman ba doon? Oo, sir. Kita mo sila. Ayan na, problema. Ayun na. Na-profane na kaya pagpapastor na profesyon. Magpapastor ka lang kasi kikita ka. Biruin mo, nung panahon ng mga 50s, hindi mo iisipin na may pera ang pastor. Walang pera dyan. Ganun ang kasi totoo ministry yan. Pero tingin niyo kung ano nangyari sa panahon ngayon. May pera doon. Meron kang preacher sabi na yung pagpapastor, doon madaling makakuha ng pera. Ngayon, kala nyo yung pagpapastor, ganito, ganyan, na walang ganong pera. Sila ang mayayaman, kano nagpipreach na ganon. Hindi tayo Christian for our personal benefit alone. Si Paul nga, si Paul nga And ang maganda dito kay Paul, he is living with a good example. Saka saka alam mo, sir, ito, pwede ito Ito, tatanungin ko opinion mo dito. Okay. May tendency ba na kung ang isang pastor ay siniswelduhan mo, may tendency bang watered down siya ng sermon? Possible. Lalo. Sinisweldohan kasi siya, no? Para bang doon na lang siya lagi nakafocus. Okay, kunyari may miyembro kang nagtatrabaho sa isang corrupt na gobyerno o kahit ano man, illegal o mga, alam mo na, questionable, malaki mag-tithes. So, iba siguro yung sermon mo sa pulpit, medyo hindi mo tataliman. Okay. Posible yun. Kapag ikaw ay tumatanggap ng sweldo? Possible. Lalo na kung ang i-correct mo is yung talagang talamak. O yun, hindi mo talaga, hindi mo siya isi-single out kapag kaganon. Yun. Kaya, be careful for the love of money. Yan. Okay. Ano na ulit? 10 to 12, last one. Ganun ba? Sige. Ito pakinggan po ninyo. Alam nyo mismo at alam din ng Diyos na nakisama kami sa inyo ng maayos, tapat at wala kaming ginawang mali sa inyong mga naniniwala kay Christ. Alam niyong tinuring namin ang bawat isa sa inyo na parang mga anak namin. Pinalakas namin ang loob nyo. Pinayuhan namin kayo at lagi naming sinasabi sa inyo na dapat nasisiyahan ng Diyos sa buhay nyo. Siya ang tumawag sa inyo para makasama kayo sa kaharian at kadakilaan niya. Hanggang ano? Hanggang 12. Okay. Tapos na. So, ito ang worthy goal ng mga Christian today, to live a life that declares how devoutly and justly and blamelessly we behave ourselves among others. So, ang goal natin maging iba sa mga tao sa mundo. Set apart. Yes. Pero maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo.
So, sinasabi din dito na si Paul pwede siyang mag-appeal para sa kanyang buhay as an example, pero hindi naman niya sinabi na huwag yung tignan yung buhay ko. Ang sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ito yung madalas kong sinasabi. Meron akong isang nakausap Okay. na fellow Christian, no? Na ang kanyang issue is umalis siya sa simbahan for the sake na issues and all, tao, tisod and all. So, tinanong niya ako kasi parang may term akong sinabi na wag titingin sa tao. Sinabi ko yun na sarcasm pero iba yung pagtanggap nila. Sabi ko kasi na, di ba wag titingin sa tao kay Jesus tumingin? Sabi ko, pero hanggang saan? Sabi naman niya. Sabi naman niya. So, tinake niya yung sarcasm ko na seryoso. So, pero hanggang saan? Sabi ko naman is, totoo na si Jesus ang tinitingnan natin sa salvation, hindi ang tao. Totoo hindi naman. Tao. Pero sinabi din sa Bible na you will know them by their fruits. So, mahalaga, hindi tayo nang fa-flatter ng tao. Yan. Malamang na talagang witness tayo ni God yun para din. Magawa natin yung trabaho natin. Saka, ito, maisingit ko na bago mawala. Ang dami kasing mga quotes sa Christianity na hindi naman biblical. Tulad ng wag yung ganun nga, yung wag titingin sa tao, pero ang application nun is kahit pangit yung church, wag kang aalis. Kasi wala naman perfect na church. Wala naman. Actually, pag andun ka diba, tas parang, ano yung tawag doon? Sa puno ba yun? Yung may analogy sa puno. Ano yan? Parang kung saan ka tinanim. Doon ka lang magstay. Kaso nga lang, hindi nga tayo puno. Oo, hindi ka puno. Pag napansin mo that there is something wrong with the doctrine at nakausap mo na yung mga people concerned pero ayaw pa nila magbago, you have to Di ba ang daming quote? Meron pa, isa lang ang pastor ko. Di ba may ganun eh? Di ba may ganung... Bakit hindi dapat na-elevate sa ganung status or level? Pastor lang yun. Oo. Bilang pastor, under shepherd ka nga. Ikaw may malaking pananagutan. Yun yung madalas nating sinasabi, no? Lalo na nung panahon ng Acts. Okay. Na yung mga pastors, evangelists, sila ay gift sa church. Yes. Tama ba? Sila ay give sa church. So, kumbaga, hindi mo yun ina-exercise for your own personal gain. Yun. Okay. So, dito, sinasabi dito na yung behavior and message ni Paul sa mga Thessalonians, dinedemonstrate niya through the integrity of his character before God and man. So, hindi sinabi ni Paul na huwag yung tignan yung buhay ko, tignan nila yung buhay ng mga tawag dito ng mga tao sa paligid ko. O kaya naman, huwag ka sa akin tumingin kay God. Siyempre, yung mga tao, munang titingin sa atin. Diba? Yun nga yung parang dinefend ni Paul eh. Kasi mapoprofane yung name ni God eh kapag nakita yung accusation sa kanya tapos di niya dinefend. Oo, kaya kailangan blameless tayo. Yun. Hindi lang sa mata ni God, kundi sa mata ng ibang tao. Yun. Okay, to close, mahalaga yung integrity natin kay God. So, pag nagsasalita tayo about kay God, may sinasaway tayo, indirectly, sinasabi din natin sa kanila at sinasabi din natin sa ating sarili na kung talagang children of God and witnesses tayo, ginagawa natin yung trabaho natin, whether ma-persecute tayo or hindi, whether yung maraming tao is ma-flatter sa atin o hindi, mas mainam nga na hindi tayo nang fa-flatter. Yung sa totoo lang tayo. Okay? And gawin natin na i-work out natin yung salvation natin with fear and trembling. Gawin natin worthy talaga tayo na iligtas ng Diyos. Though, wala naman tayong pwedeng gawin para maligtas tayo. Pero gawin natin... Pumosisyon ka. Oo, pumosisyon ka. Para matanggap mo yung salvation ni Lord. So, ito sabi the goal of Christian today should be how devoutly and justly and blamelessly we behave ourselves among others. So, meron tayong pagmamahal sa ating kapwa. Ayun. So, pinakita ito ni Paul, yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa by his concern sa mga saints sa Thessalonica. So, Paul is not just words na saying, it is actually living yung sinishare niyang ebanghelyo. Sample talaga. Kaya, hindi siya people pleaser. Sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. So, pwede talagang tularan. Ganda.
Okay. Yan lang. Yun lang guys ha. Bye-bye. Goodbye!